Sa pumili ng patterns card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa inyong Pasko. I feel na marami ka na pagdaanan sa iyong buhay. I-clarify natin yung cards. Na-sense ko yung kanta Let Heaven Rejoice and Earth Be Glad. So I feel na somebody wronged you definitely in your past. At ngayon, focus kayo sa inyong work, sa money making. I feel na bibigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon na buhay na loob. Kasi ang dami nangyari sa inyong buhay. At na-sense ko rin na marami ka rin kaagaw with regard sa iyong money. Okay, kaya ka nagkakaroon din ng money issues. So, we have this one. So far naman, gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala, mag-focus ka sa iyong work, pero manatili kang connected sa Kanya. So, despite of you being busy, remind yourself to have some time for the Lord. Kasi, si God ang magproprotekta sa'yo dahil may tao sa inyong buhay na nagmamanifest hindi maganda sa'yo. I feel na itong tao na ito nagsisinungaling sa social media. And I feel na until now, this person curses you at lagi kanyang nilalabanan or against siya sa iyong pag-asenso. So, kaya kailangan mo maging connected sa Panginoon para maprotektahan ka against whomever this is, okay? Pero, I feel here na ito yung kalungkutan mo na gusto mo sana na magkaroon ng money, okay? Pero yun nga, as I told you, bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon. Pero I really sense with the rejoice being here. So I feel na kaya ka naka-encounter ng kamalasan with regard sa money kasi gusto ng Panginoon na maging masaya ka kahit wala kang ganito karaming pera. Gusto ng Panginoon na ma-realize mo na hindi sa pera, sa kakaroon ng happiness. Wag pera yung dahilan ng iyong kasiyahan. Gusto ng Panginoon na maging grounded ka at malayo ka sa pagiging materialistic, okay? I feel na ito pa yung dapat mong matutunan na, hindi material na bagay yung magpapaligaya sa'yo. Next na we have is this one. I feel na kung natutunan mo na to guys, saka palang darating yung pera. Kasi siguro yung ginagawa dito ng Panginoon na kapag dumating yung pera, ayaw niya na ilalagay mo sa material na bagay or mga kung ano man yung pera. Gusto niya sana na matuto ka rin mag-save ng pera at mag-invest sa tama. So, anyway, I really feel na good fortune is coming in your life or coming back in your life. And I'm sensing the, with the inspire being here. So, I feel like gusto sabihin ng Panginoon na sana mag-inspire ka uli despite of people hurting you. Okay, and I'm sensing if ever you do have a lover, that person is loyal to you at hindi ito na magbe-betray sa iyo. I feel na naiyak ko kasi maybe you've been through a lot with regards to relationship, but that God is wanting you to know na makakatagpo ka rin ng tao na loyal sa iyo.
So with the evidence being here, so I feel like you will see evidence that your person is definitely into you at loyal sa'yo. And anyway, I feel din within Inspire, so kaya siya loyal sa'yo kasi may dahilan siya kung bakit siya mag-i-stay. So baka ikaw yung naglalagay ng dahilan kung bakit, okay? I don't feel na pinilit nyo siya, guys. I kinda like feel na meron siya siguro nagustuhan sa'yo na quality, and that's why this person stayed in your relationship. Lesson that we have is this one. So, I'm sensing as well na yun nga may tao pa rin na nagtatry talaga na guluhin yung iyong buhay. And even try the best that he or she can to destroy your relationship, okay? So, I feel like you're definitely so worried about these people, you know, backstabbing you. Okay? But that God is wanting you to focus on your work, on your gifts, rather than feeling this way. So, yun pa lang yung message natin dito, na huwag kang magpo-focus sa yung hater. At saka, you know, maging kampante ka. Kasi I feel na gusto mong sabihin ng Panginoon para sa'yo na, you know, wag mong papansinin si hater. Parang lang yun yung nangyari kay Peter nung tinatry niya lumapit kay Jesus habang tumatawid siya sa waters, diba? So, dahil sa kanyang fear, lumubog siya. So, ayaw ni God na mangyari yun sa'yo. Gusto niya sana na mag-focus ka sa ginagawa mo at wag mong pansinin yung disruptions. Okay? And anyway, with this one, open and curse, gusto rin sabihin sa'yo ng Panginoon na iwasan mo maging open about sa nangyayari sa iyong buhay. Meaning, huwag ka mag-brag posting kasi tuwing nagpo-post ka, may nagka-curse sa ginagawa mo. Lesson that we have as well is this one. So I feel like despite of the disturbance, God really wants you to be brave, na patuloy mong gawin yung ginagawa mo. Kasi I feel like you're destined to be in that position, honestly speaking. Kasi iba siguro sa inyo, you could be a teacher, you could be somebody in a public eye and so on. So, I feel here na naiiyak ka at may takot ka rin, but that God is really wanting you to push you to be brave. In spite of all the odds sa mga bumabatikos sa'yo. So, I'm sensing with the blessing and this one. So, gusto sabihin ng Panginoon na bisa sila sa panggugulo ng iyong buhay. Pero kung ikaw ay hindi ganito yung gawain mo, sa'yo yung mapupunta yung blessing at hindi sa mga taong masama yung ugali. Kasi remember, yung mga taong nanggagambala na yan, yung kanilang karma, maaalis yung kanilang blessing. Okay, sila yung mawawalan. Kasi instead na mag-focus sila sa kanilang blessing, nagpo-focus sila sirain yung buhay na may buhay. So, yung gusto sabihin ng Panginoon, na yung blessing na taong ito mawawala sa kanyang buhay. Kasi wala na siyang ginawa kundi maging deceitful sa mga tao, okay? So, gusto rin sabihin ng Panginoon na loyal yung iyong lover. So, pinipili talaga nilang gawin na may third party sa inyong connection. But, whether they like it or not, okay, talagang hindi siya tatanggap ng kahit sino. So, may okay yung love life mo. And I feel like with this one, so I feel na yung kasabihan na till death do us apart. Yun yung parang motto ba ng iyong partner. So, wala ka dapat ipagkaalala about your love life. So, anyway, this is your card, patterns. So, I feel na gusto sabihin ng Panginoon para sa'yo na ganito lang. Pag nasugatan ka ng iyong kalaban, gamutin mo lang, tapos huwag ka mag-focus sa kanila. Para din yan sa iyong self-care. Okay? So, I feel na naiyak ka kasi matagal na to talaga nangyayari at maybe nandito ka sa reading for encouragement, honestly. I feel na gusto mo sana regalo ng Diyos para sa'yo. So far naman, yung regalo naman yan, napansin mo naman na may blessing naman, yun nga lang dapat mo lang matutunan
na hindi ka dapat liligaya by money or even material things. Gusto yata ng Panginoon na you will live in a simple life at iwasan mo na mapunta sa temptation. So anyway, here is your glass pebbles. So we have the guilt. We also have the gift in reverse. And we also have this one. So, gusto sabihin ng Panginoon, yung mga tao na naglalagay ng negativity sa inyo, mawawala yung kanilang gift or yung kanilang blessing. To the point na ipapadama sa kanila ng Diyos yung guilt sa kanilang puso. So, you have the 4 in either way. Gusto niya sabihin na wag mo ilalayo yung sarili mo sa Kanya. And dahil siya ay magproprotekta sa'yo. So, you have the light in either way. And with this one here, take it easy in either way. So, gusto sabihin ng Panginoon na kaya to ginagawa ng mga tao sa'yo kasi dinidim nila yung iyong light at gusto nila maging hard yung iyong life. At tulad ng nabanggit ko kanina, gusto sabihin ng Panginoon na if you do have a lover, you know, si lover loyal sa'yo, hindi nila maalis yan. Yun nga, pinipilit ka nilang pabagsakin. But that is in either way. So, you also have the bird here. So, and this one too. I feel na naiyak ko kasi gusto mo talaga na makaalis na or maka-break free away from these people, you know? Pero gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala. Focus ka lang sa work, siya na yung bahala. Kasi I feel here, naipipindaw sila ng langit, kukuhanin lahat ng blessings nila. God will make them see what they did to their own life. Okay? They will feel guilty and ashamed for focusing too much on you and not on their life and not on their blessing, kaya nakuha. Okay? I feel nice sa kanilang karma, makikita kanilang aangat. Tsaka someday makakapag-break free ka sa mga gawain nila sa'yo. Tingnan natin kung ano pang meron dito. I feel na matagal na nila tong ginagawa sa iyong buhay. I am sensing that maybe this whole year ito yung gawa nila sa'yo. Pero I don't feel na may ginagawa ka masama sa kanila. Parang binubuli ka lang nila, honestly speaking. Kasi nakita natin si pattern scars. So, ibig sabihin lang nun, paulit-ulit nila tong ginagawa. And maybe you're wondering, is there a change? Okay? So, yeah, tingnan natin kung ano pang mensahe ng Diyos para sa inyo sa Pasko. So far, nasa-sense ko na masakit sa ulo yung energy. So maybe, iniisip mo madalas yung ginagawa sa'yo ng mga taong ito. And I'm really sensing that you're desperate for karma reading dahil sobra-sobra na tong gawain nila. So, I feel here, kaya ayaw ni God na mag-alala ka kasi mananatili ka sa iyong trono. So, sa ngayon, you're learning how to be happy without money. Kasi maybe you're always problematic about money. So, lagi na lang yun yung nasa isipan mo. So, ito yung iwasan mo. Isipin mo na balanse ka, may mga blessing ka. Yung suggestion ko lang sa inyo guys, para mawala yung focus mo sa negativity, lalo na kung feeling mo kulang yung money, etc. Try to see your blessings, okay? Wag yung bagay na wala ka, okay? So, yun yung dapat mong gawin or practicein. Next that we have is this one. So, ito yung gusto sabihin ng Panginoon na iwasan mo mag-focus kay hater. Kasi kapag nag-focus ka kay hater, mangyari niyan, mawawalan ka ng passion sa ginagawa mo at baka mag-hold back ka. Okay, and baka dibdibin mo lalo yung kanilang mga sinasabi. So, kung meron man negative comment, agad mong i-block yung mga tao nagbibigay ng negativity. Yun yung suggestion ko sa'yo. Kasi nakita mo naman dito na yung intention talaga nila is i-dim yung iyong light. Hindi ko naman nasa-sense dito na naglagay sila ng negative comment for constructive criticism para matulungan ka. Pero nakita ko kasi is more on dimming your light na naka-personal
matagal na. So, suggestion ko lang talaga i-block mo na si hater sa umpisa pa lang. Tingnan naman natin kung ano yung karma ng taong ito. Na nag-hate sa'yo. I feel na puno ng malas yung kanilang buhay and I'm sensing na didisgrasya at nasasapian ng evil entity. At I feel na wala silang sa matinong pag-iisip as well. So, wow, this is nice. Actually, mapipin down sila ng langit kapag di sila tumigil. Can be with regards sa yun nga, say told you, baka masaniban, pwede magkasakit, or kung ano man aksidente, pwede rin. And once this happened, you will definitely have peace. See, at aangat ka muli. So, kung sakali man sila yung nag-leave na negative comments sa'yo, so mangyayari din yan sa kanilang buhay. Yung masaklap, hindi sila makaka-move on sa kung ano sasabihin sa kanilang negative na mga tao. Isa sa kanilang karma, makikita kanila na you still go after your goals and your dreams at hindi ka mapipin down na mga gawain nila, okay? So, I feel na mabilis ang takbo ng iyong pera, which is nice. Hindi takbo na iiwan ka ng pera. Ibig ko sabihin nito, mabilis yung dating ng pera sa'yo. Okay, so, anyway, kasi nakabaliktad ito. So, anyway, this is nice kasi dire-diretso yung iyong work. Okay, maging busy ka sa work at gagawin to ng Panginoon para mawalan ka ng focus sa iyong haters. So, marami kang project, marami kang gawain, pero gusto sanang ipalam sa'yo ng Diyos at despite of you being busy with work, you really need to be connected to Him. It's very important kasi siya yung proprotekta sa'yo sa mga negative na taong ito. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. Sa pumili na silence card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong mensahe ng Panginoon para sa inyo sa Pasko. I feel na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Okay, sabi nila mag-cleanse muna tayo, so just go ahead and cleanse. Marami ka siguro iniisip at naguguluhan ka. I feel na may nang iwan sa'yo dati at gusto mo siyang balikan pero minamalas ka lalo pag gusto mo siyang balikan. At naiiyak ka dahil dito. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. Kaya siguro nabanggit ko kanina kasi gusto sabihin ng Panginoon na naawa siya sa iyo. I feel na gusto mo ng loyal partner. And I'm also sensing na nagsisisi ka sa kasalanan na gawa mo sa tao mo dati. At naguguluhan ka with regards sa pag-ibig. So siguro iniwish mo sa Panginoon na ibalik sa'yo yung dati mong tao. Okay, yun yung gusto mong regalo pero hindi niya sa'yo binibigay. And you could be wondering why, pero tingnan natin, okay? So, with the voice being here, so maybe you're voicing it out.
kay God, ganun na rin sa yung social media na gusto mo yung tao kung kaino ka nagkaroon ng anak at naiiyak ka kasi mukhang hindi ka naman niya pinapansin kung sino yung taong mahal mo dati, okay? Kasi I feel na kung sino man yung tinanong mo, busy siya sa work, okay? At naiyak ka kasi hindi ka nga niya pinapansin. So, gusto sabihin sa inyo ng Panginoon na fated itong mangyari sa inyong relationship at tutulungan ka niya mag-heal at gusto sabihin sa inyo ng Panginoon na sana maunawaan mo rin kung bakit kayo naghiwalay kasi may dahilan ng Panginoon about it, okay? So, you have to protect and fight. Ito yung gustong sabihin sa ng Panginoon na kaya pinaglayo kayong dalawa kasi kung sino man yung tao mo dati, meron na siyang traumatic experience with regards sa iyong relationship. At yung tao mo, yung energy niya ay defensive siya sa inyo, baka blinak niya kayo guys. At alam mo na kapag blinak ka, hindi niya makikita yung pinopost mo. Diba? At yun nga, kung may protective siyang energy na ganito, imagine mo na lang pag lumapit siya sa iyong buhay, baka i-block ka niya at hindi ka niya talaga pansinin. Magkasagutan lang kayo and so on kasi na-feel ko may galit pa rin siya. Kung ano man ang nangyari sa inyong relasyon. So, gusto sana sabihin ng Panginoon, gusto niya sana na maunawaan mo kung ba't kayo naghiwalay. And also, God is wanting you to see it as a hidden blessing in disguise. Okay? Kasi I feel here na nilayo ka ng Diyos sa Kanya, may dahilan ng Diyos. At gusto niya kung mag-move on ka, makatanggap ka rin ng regalo sa Kanya. Kasi hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakaka-move on. So, isa yun sa dahilan din kung bakit hindi ka niya binibigyan ng relasyon. Kasi baka tanggihan mo kasi gusto mo pa rin si past person mo. So, gusto sana sabihin ng Panginoon hanggang kailan ka ba hindi makaka-move on. Diba? Next that we have is this one. So as I told you, kaya kayo pinaglayo at hindi ka makalapit kasi you could be aware that this person is still angry at you about what happened between the both of you. I'm sensing talaga may anger energy ako nararamdaman dito. Okay? So gusto sabihin ng Panginoon ngayon, mag-busy ka na lang sa work mo. At I feel here na naiyak ka kasi maybe you're thinking na without yung taong ito, mamumulubi ka. I'm sensing na nangyari din to siguro para matuto ka na tumayo sa sarili mong paa. Kasi actually yung energy ng tao mo, based siya sa work. Okay? Yung gusto ng Panginoon ko siya yung breadwinner dati. Gusto ng Panginoon na sana ikaw rin matutunan mo na tumayo sa sarili mong paa at huwag kang aasa sa taong ito. Or sa kahit sinong partner. Kasi I feel na isa rin sa dahilan kung bakit hindi ka binibigyan ng lover. Kasi alam ng Panginoon na baka gamitin mo sila sa yaman. Baka naghanap ka ng love life kasi wala kang tiwala sa sarili mo na magkaroon ng work. Okay, so wag mo i-dim yung iyong light. To be honest, di mo kasi makita yung potential mo kapag hinayaan mo yung tao mag-work para sa'yo. You get my point? Okay? Remember, yung life natin, survival mode yan. Alam mo na yung nangyari sa COVID, di ba? Yun yung tinuturo sa atin paano tayo makasurvive. Imagine mo na lang, let's say, paano kung depende ka sa someone na breadwinner? Ay paano kung nangyari yung COVID? Ano mangyayari sa'yo? Diba? So, yun din yung dapat mong isipin. Siguro yung nangyari dito is madalas kayong mag-away with regards sa money. Okay? At saka yung advantage kapag marunong ka mag-work, alam mo pinaghirapan yung pera, rerespetuin mo yung pera. Diba? Kasi pinaghirapan mo yan eh. Eh, paano kapag wala kang experience na magka-work? Basta bigay na sa'yo ng bigay ng pera. Diba mabilis umalustay? Kasi hindi mo alam kung gaano kahirap yung pinaghirapan yung pera na yun. So, anyway, yun yung gusto sanang sabihin sa'yo ng Panginoon na iwasan mo rin mag-overindulge.
Okay, o kaya iba sa inyo guys, sa sobrahan kayo sa beauty products, iwasan nyo rin yun. Live in a simple life. Kasi isipin nyo rin kung ba't kayo nagtalo nung ex ninyo. Kung ba't siya galit sa inyo. So kung alam mo kung ba't siya galit, edi change yourself. Paano siya babalik kung alam niya, ganun ka pa rin. Diba? So, gusto niya sabihin sa'yo na wala rin point kung isasoli niya sa'yo yung dati mong person. Kung patuloy lang kayo magkaaway sa pera, kung patuloy ka magdedepende sa kanya, okay, dapat matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Lesson that we have is this one. So, if yun ang gusto sabihin ng Panginoon na sana mapatawad mo rin siya na ito yung nangyari sa inyong relasyon. Gusto niyang sabihin sa'yo na kaya ito nangyari kasi laging ganito yung nangyari sa inyong buhay. Na hindi kayo magkasundo, away pati situation. Okay, ayaw ni God na patuloy na ganito. Anin mo yung relasyon kung laging away at wala nang pagmamahalan doon. So, sana maintindihan mo rin siya. At isa rin sa dahilan, syempre kung hindi kayo marunong mag-work, matututo ka tumayo sa sarili mong paa rin. Okay? Yung isa din, gusto ni God na mag-heal ka at ma-realize mo ba't ito nangyari. Okay? Walang lagi sisi sa iyong tao, sisi sa Diyos or so forth. Kasi, kung lagi natin binablame yung mga tao, hindi ka magbabagong buhay. Kasi you see yourself as someone na napakabait, na walang kasalanan. So, sana matuto kang tumingin sa pagkakamali mo. Okay? So, anyway, we have the silence here. So, ito siguro nangyayari ngayon sa yung tao na, wala na siyang pakialam ba sa'yo. Ay, pinanaya ka na malaman to. Kasi I'm sensing na gusto niya ng peace with the silence card being here. Sawa na siya sa mga away, sawa na siya sa mga drama, at kung ano. So, sana maunawaan mo rin siya kung bakit kanya blinak. Kung bakit lumayo siya. Okay? Kasi ayaw niya ng ganitong energy na patuloy yung kalungkutan. Wala nang pagmamahalan. Okay? So, tingnan natin kung ano pang meron. So, heal yourself guys at saka magbagong buhay kayo para mapunta sa inyo kung ano man ang gift ni God for you. Kasi nakita naman niya naawa siya sa inyo na nalulungkot ka. So, God will give you a gift but yet you yourself, you need to change or heal from a certain situation. So, you have this one. So, iyak mo lang lahat. Huwag mo itago lahat sa dibdib mo, iyak mo yan lahat. And remember na kung na-overwhelm ka sa iyong nararamdaman, be close kay God. Okay? So, we also have this one. So, broken-hearted ka about sa relationship. We also have the cheat. So, siguro may nag-cheat. We also have the treasure in either way. We also have the time machine. So, ngayon, you feel nostalgic about this person kasi tineasure mo na siya sa iyong buhay. And I feel naiyak ka. So, mahal mo pa rin yung taong ito. And then, nag-ending yung connection. Nag-ending yung pagmamahalan ninyo. Pero gusto sabihin ng Panginoon na the time machine being here, you really need to see kung anong mali sa inyong connection. Bakit yung tao mo nag-cheat? Di ba sapat yung pagmamahalan ninyo? Maybe you're also thinking na sana minahal ko pa siya dati, sana ganito at ganyan. So, to be honest with you, alam natin na minsan sisihin natin masyado yung ating sarili. But to make it up from our mistakes, all you need to do here is change. To be honest, anyway. At saka mag-pray ka sa Panginoon din na gusto mo na mag-move on from the past person. Kasi na-sense ko mabigat yung dinadala mo sa iyong damdamin. Mahirap talaga mag-move on sa relasyon. Yun yung masasabi ko. Yung solusyon dyan, guys. Kung may nararamdaman ka man sa iyong tao, sabihin mo sa Panginoon na gusto ko na mag-heal
sa relasyon namin dati. Gusto ko rin sana, Lord, na alisin mo na yung nararamdaman ko sa kanya kasi kaya sumasakit yung pakiramdam natin kasi mahal natin yung tao. Hindi naman maiwasan yun, di ba? Pero if you're asking God to remove certain emotions away from you, that will lead you on to healing and learn to love yourself. So, mag-heal ka muna bago ka pumunta sa ibang relasyon. Kasi kawawa naman yung lover mo in the future kung patuloy ka naka-attach kay past. So, dapat genuine mong mamahalin yung maging future mo na tao. So, inibigay na natin kung ano pang mensahe ng Panginoon para sa'yo. Kaya gusto sana ng Panginoon na maging attached ka rin sa Kanya. Kasi syempre kung depressed ka, dyan kasi madalas, parang nawawala sa sarili, di ba? At saka yung mga evil entities na aakit sa mga taong may depression. At saka take time to heal na rin. Kaya pala walang bagong relasyon. Ayaw mo na kasi maghanap ng iba. Pero may regalo sa yung Panginoon. So, hindi yan ito mabibigay kung close off ka dyan. Okay? Ito kasi nangyayari. Kahit na mag-sense siya sa'yo ng tao, you're not going after it, or you're not exerting an effort kung may bagong dumating. Pero gusto sabihin ng Panginoon na huwag mo sanang i-close yung door. Kasi darating din yung panahon na makakatagpo ka ng tao na pinadala niya, na mabuting tao. At ang panahon na yon, you are definitely sad. At saka wala ka na talagang passion sa relasyon. So, yung mangyari nito, matatanggihan mo yung bigay sa'yo ng Panginoon. So, sana mag-heal ka na. Okay? At isipin mo rin yung sarili mo. Take care of yourself. Focus ka sa work kung may work ka man. Take some time to cry. Kung kailangan yung bakasyon, kasi na-sense ko kailangan mo nun. Okay? Tsaka maging madalasalin ka. Yun talaga yung magandang solusyon na masasabi ko para mawala yung ganyang pakiramdam sa'yo. Tutulungan ka ng Panginoon mag-heal. Okay? Hugs to every one of you and God bless all of you. Sa pamili ng mindfulness card, ito ang yung reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng Panginoon sa inyo para sa Pasko. I feel like you passed the test of God. Naging mahinawan ka sa kabila ng lahat na nangyayari sa'yo. So which is nice. It could be somebody who's definitely joyful at kung may relasyon ka man, type na type ka ng inyong tao kasi mapagmahal kang tao at hindi ka sinungaling. I feel na naiyak ka rin. Pero tingnan natin kung ba't ka naiiyak, okay? I-clarify natin yung cards. Ipagkastapon yung cards, okay? Na-sense ko rin actually na mabigat sa damdamin din yung pakiramdam. Okay.
So, kaya ka pala malungkot kasi aminado ka or alam mo na may bumabatikos sa'yo behind the scenes. Okay? We don't even learn being here, so I feel na ito nga may napasa kang test. So, yung napasa mong test, sa kabila ng mga nangyayari sa iyong buhay, you're still remaining somebody who's loving and kind. Hindi mo ginaya kung ano yung ginagawa sa'yo ng mga negative na tao. Kaya ka malungkot kasi dun sa mga tao na negative, okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala, focus ka sa work, at saka kung sakali man na-overwhelm ka sa iyong pakiramdam, then take some time to heal if you have time for that. And also focus on work. That's what we have is this one. So, gusto sabihin ng Panginoon na yung mga tao na toxic, iniwasan sila ng mga tao. Kasi, I feel na kung sino man sila, these are people na power tripper, honestly speaking. At I feel na hindi maganda yung kanilang ugali. So ngayon, iniwasan sila ng mga tao. Siguro nagkakaroon sila ng mga tao na nag-aalisan sa kanilang company or sa kanilang grupo. So nababawasan yung grupo ng mga tao na bumabatikos sa'yo. So we have to connect it and stop. Yung malungkot dito, ito siguro yung aware ka. Na connected ka sa tao na pumipigil ng ginagawa mo. Kaya ka nasasaktan. Next that we have is this one. So, actually, nasense ko talaga kanina na meron kayong lover. At gusto sabihin ng Panginoon na regalo niya sa inyo ay baby. Okay? And I feel na gusto naman niya magiging baby niyo, magiging maganda siya or gwapo. As you can see. Okay? And I feel here na naiyak ka kasi siguro, hindi mo siguro na-expect na magkaka-baby ka, but you will have a baby. Okay? I feel like soon, honestly speaking, I don't know why I sense that. So, magkakaroon ka ng idea that you will have. So, you have the relaxation. So, take some time to relax and chill. Kasi marami ka na pagdaanan before. Dahil sa mga tao na negative sa iyong buhay. So, you have the mindfulness here. So, I feel na, yun nga, nalaman mo kung sino yung mga taong yun. Okay? At yung maganda dito, hindi ka tumulad sa kanila. Or maybe yung iba sa inyo, baka naman kasi may nag-alok ng di magandang trabaho or pwedeng may nagsabing gawin mo tong masama and so on. Hindi ka nauto, so kaya ka nakapasa sa test ni God sa'yo. And God is really wanting to know how He is proud of you, that you do have this mindfulness, like you keep the commandments of God at heart. Okay, at saka, if yun naman talino ka, at saka talagang grounded, so keep this up, honestly. And let's see what else. So, kaya ka siguro niya bibigyan ng baby, kasi, yun nga, upright kang tao, at saka, God could be thinking na, dahil sa ganyan ka, iniisip niya na, yung baby mo, baka maging ganito rin, kapag naturuan mo ng maayos. So far, kaya pala masakit sa puso yung energy kasi maybe yung iba sa inyo nasaktan sa truth, okay? So, we have this one here and red flag in reverse. So, with regards sa love life mo, wag kang mag-alala kasi si lover mo mag-i-stay sa relasyon at walang red flag sa relationship. We have the keep in reverse. We also have the truth, okay? Ito yung malungkot ka kasi the truth hurts. Okay? So, yung mga taong masasama na yan, yung iba sa kanila connected sa'yo, pero hindi yun yung lover mo. Maybe this is somebody na kapatid mo, kamag-anak, katrabaho, or kaibigan. So, yung gusto sabihin ng Panginoon na wag mong ikikip yung mga taong masasama sa iyong buhay or yung mga ahas. Kasi kapag kinip mo sila yung dahilan kung bakit nawawala ka sa alignment.
Lesson that we have is past in either way, and we also have this one here. So, gusto sabihin ng Panginoon na sana hindi ka ma-distort dahil sa mga ginagawa ng mga tao sa paligid, okay? So, learn from the past as well. I feel na pinahintulutan ng Diyos to mangyari kasi you're being tested, and not only that, God wants you to be mindful about the people around you as well. At ma-realize mo na hindi lahat ng tao ay masama. So, I feel like God wants you to identify whom is good, whom is bad. At yun nga, dapat mag-put ka rin na walls up. Hindi lang pwedeng pakampante na you assume everyone is good. May mga taong masasama. So, anyway, let's see what else do we have here. I feel na bibigyan ka ni God ng regalo sa future. I feel like with regards to money is what I sense. Another dimension to me. Okay. Kaya pala kayo may issues sa pera. Kasi masyado kang mabait. Okay? So far naman masaya yung Diyos kasi mabait ka at mapagbigay. Okay? So ito yung dapat mong matutunan na you're actually defending yourself. Or sometimes you have to say no. Kung walang-wala ka, wala kang mabigay. Gusto ng Panginoon na magtipid ka. Kasi kung alam mo na pabigat yung work mo, may tendency rin na mawala si work. Okay? So, ito yung dapat mong gawin na mag-save ka ng pera at mag-invest sa tama. At kung ano yung nagpapabigat sa'yo, aalisin ng Panginoon yun. Okay? So, anyway, some of you, if ever your work is definitely on alignment with you, with your talent or skill, syempre mag-i-stay yan. Pero pag hindi on alignment, kapag nagpapahirap na sa'yo or so forth, magkakaroon ka ng new work. Okay? Lesson that we have is this one. So, I feel here na karma will happen to those people na gumawa sa'yo ng mali. So, maalis sila sa iyong buhay, kaya mangyari dito, magkakaroon ka na ng wish fulfillment with regards sa iyong emotions. Kasi, finally, you are at peace without these negative people in your life. So, ilalayo ng Panginoon yung mga masasamang tao sa iyong buhay para hindi mo naintindihin yung magbe-betray sa'yo behind the scenes, okay? Maging at peace ka na rin sa wakas, okay? So, I feel na iba sa inyo guys, if ever you're aware that where you're at is on alignment with you, huwag kang aalis sa ganun trabaho. Aalisin lang ng Diyos yung mga bagay na hindi on alignment with you. So, tingnan natin yung karma ng taong ito na gumawa ng kalokohan sa'yo. I feel na kung sino man tong tao na to, pinatrabaho ka niya. Pinatrabaho ka nga niya guys, okay? Kasi nakita ko sa kanyang karma, siya rin ay makukulam din siya. So, yung kanyang karma with regards sa kanyang career, hindi siya magiging successful. Okay? And this person is not seeing that coming kasi busy siya masyado sa panggugulo. So, isa sa kanyang karma kaya hindi siya magiging successful kasi may tao na mag-curse sa kanya or pang-manifest ang downfall niya. At hindi niya to ina-expect kasi kala niya kung sino man yung gumagawa niyan ay kaibigan niya or kasundo niya. Isa sa kanyang karma, yung akala niya yung mga tao sa paligid ay mabubuti.
Okay? Pero yung hindi niya alam, yung mga taong yan ay mga ahas pala. At yun yung sanhi ng kanyang downfall at yun din yung sanhi kung ba't hindi nag-accelerate kung ano man ang kanyang negosyo or yung kanyang mga venture. Kasi napapaligiran siya ng mga sinungaling na tao. So whoever this is that did you wrong, definitely they are liars. And that's the reason why yung parusa sa kanila, they have to deal with people who are snakes like them. Okay? So, I'm sensing na pinaprotektahan ka ng Diyos sa taong ito, kaya kanya ilalayo sa taong ito. So, I feel here na yung iba sa inyo, baka naman ka-work na to or so forth. So, baka mangyari niyan is ilalayo ng Diyos yung taong ito sa yung workplace. Either ikaw yung mag-iba ng work or pwedeng siya yung mawawala sa workplace. Okay? So, anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili na nurture card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong mensahe ng Panginoon para sa inyo sa Pasko. I feel na naiyak ka. I feel na bibigyan ka ng Panginoon na magsimula muli. But you have to remain grounded. I-clarify natin yung cards. So far, nasa-sense ko na masakit sa ulo yung pakiramdam. Siguro marami kayong iniisip tungkol sa iyong anak at nafe-feel ko rin break up. Maybe you are a single mom or single dad. Anyway, here are your cards. So, gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na take some time to heal. So, if ever you got betrayed by your person, gusto sabihin ng Panginoon na kaya niya ito nagawa kasi undecisive siya with regards sa relasyon. So, dahil dito, kaya siya nag-walk away sa inyong connection kahit nasabihin natin na may anak kayo with this person. So, ngayon, dahil nga umalis yung isa, what you need to do here is take some time to actually heal. Lalo na kung nasaktan kayo kasi I feel na iba sa kanila, baka they let go of you because they could have found somebody na mas maganda or gwapo kaysa sa'yo. Or maybe this is somebody that they dream of having. So, yun nga nagtaksil siya sa inyo. So, sa ngayon, yung dapat yung gawin is self-care as we can see. So, ito yung gustong ipagawa sa'yo ng Panginoon. At iwasan nyo maging revengeful. Mag-focus na lang kayo mag-heal for yourself. Nasa na 3 half is this one. So, I'm sensing na yun nga may third party situation. Kaya kayo naghiwalay. At gusto sabihin ng Panginoon na sa ngayon, focus ka na lang sa pag-aalaga ng inyong anak kung meron man kayo. Or kung wala kayong anak, then focus on helping yourself out, loving yourself, healing yourself from the situation, and so on. Okay? So, I feel na you need some vacation na rin.
kung overwhelmed kayo sa inyong nararamdaman. So, ito yung gustong sabihin ng Panginoon na mag-focus na lang kayo sa inyong project, sa inyong mga mithiin sa buhay, kaysa mag-focus sa problema about your relationship. Okay? Kasi baka nangyari dito may gera sa social media against you and your person. Kasi walang mangyayari sa ganito, guys. Okay? Kung bayangan kayo sa social media, yung gawin mo na lang, mag-introvert ka na lang, mag-heal ka, at huwag mo nang palakihin yung gulo kasi makakasira na rin yun sa iyong pangalan. So, gusto sabihin ng Panginoon na sa ngayon, bibigyan ka niya ng mga projects para doon ka mag-focus kung naman meron ka sa ngayon. So anyway, we have the nurture. So sa ngayon, oras ng, I feel na happy break. I don't know why. So, baka naman kasi yung breakup na to yung magpapaligaya din sa'yo kasi baka naman nandun ka sa toxic relationship. Diba? So, you really have some time to heal. And most likely, if you do have traumatic experience with your person, at syempre, masakit din naman na iwanan. So, you really need to actually take good care of yourself and be grounded too. So, tingnan natin kung ano pang meron. So, we have this one. In reverse, so siguro yung pangarap mo sana na kayo forever, pero bila may nagbago. Okay, so you have the wow in either way. So gusto sabihin ng Panginoon, kaya to nangyari sa iyong relasyon, kasi may tao na dapat magbago sa iyong buhay. Yung dapat niyang gawin dito is maging loyal siya sa isang tao, pero nag-failed siya sa test na yan. At syempre, hindi siya ibibigay sa iyo ng Diyos kapag ganyan siya kasi patuloy kanyang sasaktan sa iyong damdamin kapag nakakita siya ng maganda or gwapo. So, hindi naman pwede yan na paulit-ulit niya itong gawin. So, sana maintindihan mo rin yung Panginoon kung bakit, nagkaroon ng breakup sa inyong connection. So, we have this one here. So, nag-open yung opportunity, tinanggap ng iyong tao. So, you have the 7 in reverse. So, gusto sabihin ng Panginoon na hindi siya yung nag-encourage sa yung tao na makipag-break sa'yo. Okay, kasi sa 7 naka-reverse. Ibig sabihin yan, dinadirect niya yung tao na to na magbago. Pero hindi siya nagbago, patuloy siyang tumitingin sa maganda or gwapo. Next that we have is, for you is love in either way. We also have this one. So, malungkot to guys. Kasi I feel na, like on your end, okay? You could have give your love to this person. Pero yun nga lang, binaliwala lang niya. Kasi nga, this person is running in circles. Hindi niya alam kung alin ang gusto niya talaga. So, kaya nangyari dito is naging player 5 yung tao mo at tumingin sa ibang tao. Next that we have is home. And we also have this one in either way. Okay? So, I'm sensing din na gusto sabihin ng Panginoon na huwag mo masyadong ilagay sa tao yung kaligayahan mo. Kasi sa oras na may mangyari, malulungkot ka. Yung gawin mo, I feel like take some time to heal sa iyong house. Kasi I feel na talaga mabigat yung pakiramdam mo kung sakali mo na pupunta ka, let's say, nagbakasyon ka sa ibang lugar, mas maganda pa rin kasi sa bahay, mas actually nalalabas mo yung iyong damdamin. Diba? So, gusto sana ng Panginoon na magstay ka sa bahay at iiyak mo lahat ng kalungkutan mo. Yeah, and it's now time to nurture yourself. To love yourself, love your baby, kung may baby man kayo. At kung ano man na meron ka sa ngayon, kaysa naman sa habulin mo yung wala, awayin mo sa social media and so on. Kasi wala rin kahantungan yung away. Okay, masira pa yung reputasyon mo. At baka magmukha kang katawa-tawa din sa social media. So, take some time to heal yourself. Take some time to calm down. Yung suggestion ko lang, guys, okay? Maging close kayo kay God.
para matanggal yung hatred at kalungkutan nyo rin. At yun nga, remember, na kapag may overwhelming feelings tayo, ibigay natin yun sa Panginoon and ask God to help you to heal. So, tingnan natin kung ano pang meron. Nasakit sa ulo yung energy, okay? So far, siguro madalas mo naisip yung iyong tao. Okay, pero gusto sabihin ng Panginoon na i-let go mo siya, lalo na't kung alam mo na hindi siya mapagmahal at hindi siya mature. But, kasi I feel here na kung ganito yung iyong tao, anong mangyari sa iyong buhay? At anong mangyari sa buhay din ng iyong baby kung meron man kayong baby? Siyempre, pulos drama yung sitwasyon. Away bati kayo, walang pagmamahalan doon. Okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na iwasan mo nang tumingin sa taong ito na iniwan ka. Kasi pag patuloy kang nanonood, lalong hindi ka makaka-move on. Okay? So, take some time to heal yourself. At saka gusto sabihin ng Panginoon na sana hindi ito yung dahilan kung bakit ka ganito. Gusto sana ni God na manatili kang mabuti sa kabila ng lahat na nangyari sa'yo. Huwag mong gagayahin yung iyong tao. Huwag kang maging revengeful. Try to keep calm and be at peace. Tsaka maging malapit ka sa Panginoon. Tignan natin naman kung ano yung karma ng iyong tao sa pag-betray sa'yo. So, yung kanyang karma, gagamitin lang siya sa pera ng kanyang bagong tao. Yung tao niya magsisinungaling sa kanya na akala niya magbibigay sa kanya ng kaligayahan, pagmamahal, pero kasinungalingan yun. Okay, so iiwan lang siya ng kanyang tao. Gagamitin lang siya sa pera, so siya ay magiging heartbroken. Isa rin sa kanyang karma, yun nga, dahil kang ginamit siya sa pera, ubos ang yaman niya. Okay, so maiyak siya dahil dito. So, siguro yung tao may napaka-immature. So, kailangan niya magbagong buhay in order for him or her to become a person na gusto mo. So, anyway, sa'yo naman, magkakaroon ka ng opportunity na magkaroon ng tao na mapagmahal. Kasi, yun nga, binigay mo yung pagmamahal sa tao na nang iwan sa'yo, pero, you know, sinira lang niya yung iyong damdamin. So, anyway, don't have to worry. You will have somebody in the future. Once that you're ready, once that you're healed, okay, so right now, you really need to actually let go of the negative emotions. Umiiwas kayo maging revengeful. Iwas mo na sa social media bago na masabi mo kung ano-ano, okay? So anyway, that's it guys, and God bless all of you.